Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang One Night Stand with a Young Man Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 3. Limang linggong buntis. Paano? Isang lalaki lang ang nakasama ko. Gabriel Mondragon. Pero gumamit siya ng kondom. O hindi. Oh my fucking gosh. Paano ako naging pabaya? Ngayon may baby na ako sa loob ko. Hinawakan ko ang tiyan ko pero naalala ko ang pagdurugo. Nagdugo ako. Anong nangyari? Safe ba? Sobrang bilis ng tibok ng puso ko kaya kailangan kong huminga ng malalim. I'm sorry Miss Alvarez pero nakatagpo ka ng kondisyong tinatawag na vanishing twin syndrome. Nagkaroon ka ng twins pero nagkaroon ka ng miscarriage at isa lang sa kanila ang nakaligtas. Bumibilis muli ang pintig ng puso ko at nakaramdam ako ng kirot sa dibdib. Isa na akong masamang ina sa isang buwang pagbubuntis. Naramdaman kong may pumatak na luha sa pisngi ko pero mabilis ko itong pinunasan, ang aking buhay ay madaling kapitan ng mga sakuna at nakasanayan ko na. Baka ako lang ang sip-sip sa sakit. Maaaring ako ang tigress, ngunit ito ay sobra na. Dumating ang isa pang luha at ganoon din ang ginagawa ko ngunit nagiging hindi mapigilan. Ang dahilan ay hindi matukoy dahil ang lahat ay ganap na maayos. Tumingin ako sa doktor na hindi makapaniwala. Ano ang ibig mong sabihin na hindi mo matukoy ang dahilan? Gusto kong sumigaw. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Hindi, akin ang baby. Pero siya ang ama, may karapatan siyang malaman. Paano kung itanggi niya ito? Paano kung kinukuha niya yung baby at tinatago tapos pinapaalis ako? Miss Alvarez, ang kondisyong ito ay biglaang nangyayari at kung minsan ay hindi alam ng ina na ang isang sanggol ay nalaglag. Nagsagawa na kami ng mga pagsusuri sa iyong dugo ngunit ang lahat ay tila maayos. Mayroon ka bang mga namamana na sakit o kondisyon? Wala akong medical record simula nung bigla akong lumipat dito. Oo, isang mild case ng asthma. Huli itong inatake noong ako ay 12 taong gulang at mula noon ay naging maayos na ako. Ang sabi sa akin ay mayroon din ang lola ko. Meron din ang nanay mo. Sabi ni Mr. Brown sa mahinang boses na halos mamiss ko ang mga salita niya pero naririnig ko. Ano? Paano mo nalaman yan? Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay isang random na pag-iisip lamang. Mukhang kinakabahan siya at tumango ako pero alam kong kakausapin ko siya mamaya. Napakaraming bagay ang hindi nagdadagdag. Nasa panganib ba ang baby ko? Binigyan ako ni Dr. Santos ng isang maliit na ngiti at gumawa ng isang kopya ng isang bagay at ibinigay ito sa akin. Sa una ay hindi ko maintindihan kung ano ito hanggang sa nakikita ko, ang iba't ibang mga hugis. Isang kamay ang tumapat sa aking bibig habang tumutulo ang luha sa aking mga mata. It looks like a bean. Binigyan ako ng doktor ng ilang mga tagubilin at hindi nagtagal ay iniwan akong magpahinga dahil inaantok na ako kaya hindi ko na kaya. Dumating sa akin ang mga panaginip na sinasabi ko kay Gabriel ang tungkol sa aking anak. Paikot-ikot ako sa silid ng ospital at nag-iisip ng mga paraan para sabihin sa Gabriel Mondragon ang tungkol sa pagbubuntis. Kahit papaano alam kong hindi niya ito tatanggapin ng ganoon kadali. Handa na akong maging ina. Ano ba, wala akong trabaho. Nakatira ako sa isang shitty apartment. Paano ako magpapalaki ng anak? Dumating ang isang ideya ng isang pagpapalaglag ngunit mabilis kong itinatakwil ang pag-iisip bago ito pumasok sa aking isipan.
Bumukas ang pinto ng silid ng ospital at pumasok si Mr. Brown na may dalang bag na naglalaman ng aking mga damit at toothbrush na hiniling kong dalhin niya. Pumasok ako sa banyo at nagpalit ng damit. Ang mga bayarin ay naayos kahit na si Mr. Brown ay nagpumilit na gawin ito ngunit ako ay tumanggi. Hindi ako komportable na binabayaran niya ang mga bayarin ko. Marami na akong gustong itanong sa kanya. Sa sandaling bigyan ako ni Dr. Santos ng okay na umalis, dumiretso ako palabas ng ospital. Nasa likod ko si Mr. Brown at hindi ko maiwasang mairita. Huminto ako at lumingon sa kanya. Salamat Mr. Brown para sa lahat ng tulong at pangangalaga na ibinigay mo sa akin ngunit maaari ko talagang kunin ito mula dito. Ipinapalagay ko na marami kang bagay na dapat gawin. Steven. Call me Steven. We are way past the second name's Isabella. Binigyan niya ako ng isang maliit na ngiti na mukhang kakaiba dahil hindi ko siya nakitang ngumiti pero medyo naging palakaibigan siya. Alam kong may mga tanong ka at kailangan nating mag-usap. Punta tayo sa apartment ko at sasabihin ko sa'yo lahat ng kailangan mong malaman. Kailangan ko talagang sagutin pero paano kung killer si Mr. Steven, or another psycho? Pero 2 beses na niya akong tinulungan noong mahina ako. Paano kung in-stalk niya ako? Nabanggit niya ang aking ina. Nakakadismaya ito. Magagamit ko ang moves ko sa kanya kung may susubukan siya. Ibinuka ko ang bibig ko para sagutin siya pero pinigilan niya ako. Siguro pwede lang tayong mag-usap sa inyo para gumaan ang pakiramdam mo. Napansin niya siguro ang conflict sa mga mata ko. Sinasabi ng lahat na mayroon akong napaka-ekspresibong mga mata. Binigyan ko siya ng isang nagpapasalamat ng ngiti at pagkatapos ay sumunod sa kanya papunta sa kotse niya. Ang biyahe mula sa ospital ay hindi komportable at ang sabihing hindi ako nababalisa ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko pero pinipilit kong buksan ang isip ko. Thankfully after 10 long minutes andoon na kami. Pumasok si Steven sa kanyang apartment dahil kailangan niyang kumuha ng ilang mga bagay na kailangan niyang ipakita sa akin na nagbibigay sa akin ng ilang oras upang makapag-jogger at isang maluwag na kamiseta. Nagpainit ako ng gatas sa isang baso na kinuha ko. Gustong-gusto ko ang gatas at ngayon ay nagkaroon ako ng cravings para sa gatas. Makalipas ang 10 minuto ay dumating si Steven na may dalang asul na folder at umupo sa isang love seat. Kinuha ko ang baso ng gatas ko at umupo sa katapat niyang upuan. Sino ka Steven Brown? Pagtingin ko sa mukha niya. Nananatiling neutral ang mukha niya. May emosyon ba siya? Ako si Jason Alvarez, hinihingal ako noon. Pareho kami ng apelyido. I am an undercover agent and I work for your family. Your mother specifically. Kumuha siya ng mga papel sa folder niya at binigay sa akin. May larawan ito ng isang middle-aged na babae malamang nasa late 40s na, 47. Siya ay may kayumangging buhok na bahagyang mas maitim kaysa sa akin at asul na mga mata tulad ng sa akin at ni Jason. I have her features at magkahawig kami. Tinitigan ko ang larawan ng tila isang milenyo bago ko ito pinutol. Tinitingnan ko ang mga detalye. Ang kanyang pangalan ay Carolina Alvarez na may edad na 46 at balo. Tumingala ako para makita si Steve. Si Jason na nakatingin sa akin. Ano ito? Pakiramdam ko nanginginig ako, may nanay ako. Ngunit sinabi sa akin na ang aking mga magulang ay namatay. Lumaki ako sa mga bastos na magulang na namatay ilang taon na ang nakakaraan. Anong klaseng biro ito Mr. Alvarez? Na parang kakaiba kapag tinatawag ko siya pero wala akong sinasabi. Nilagay ko ang kalahating baso ng gatas sa coffee table bago ako tumayo. Kailangan mong kumalma Isabella. Buntis ka, remember. I feel so frustrated pero huminga ako ng malalim hanggang sa makaramdam ako ng kalmado. Please sit. I can't explain anything kung hindi ka mahinahon. Sinusunod ko ang utos niya kahit ayoko. Hindi talaga ako magaling sa mga instructions pero alang-alang sa darating kong baby hindi ako magsasapanganib. Nawala na ako ng isa. Ipinatong ko ang palad ko sa tiyan ko bilang reflex ng hindi nag-iisip. Kapatid ko si Carolina pero sa kanya ako nagtatrabaho. Huminto siya habang nakatingin sa akin.
Naghihintay ng reaksyon. Si Jason Alvarez ang tiyuhin ko. Ang unang totoong pamilya na nakilala ko. Mukhang bata pa siya. Tumango ako para magpatuloy siya kahit ramdam ko na ang mga luha sa mata ko. Mga hangal na hormones. Noong 5 taong gulang ka, kinidnap ka nang makipagkita sa akin ang nanay mo sa isang mall. Pumunta ako para kunin ang regalo ng nanay mo sa kotse dahil kaarawan niya, pero nang makabalik ako ay napakaputla niya at kung saan-saan ka hinahanap. Sinabi niya na distract siya ng ilang turista nang magtanong sila ng ilang direksyon, ngunit nang umalis sila wala ka na. Simula noon hindi na ang nanay mo. Kinasusuklaman niya ang kanyang mga kaarawan. Madalas siyang nagkasakit dahil hindi siya kumain o nag-alaga man lang sa sarili. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko, kinidnap ako. Buhay ang nanay ko. Bakit ako kinidnap? Tumingala ako para tingnan si Tito. Kakaiba ang pakiramdam nang sabihin iyon. May mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Nasaan na siya ngayon? Tanong ko sa tanong na bumabagabag sa akin simula nang makita ko ang picture niya. Nagpakawala ng malaking hininga si Jason. Pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon siya ng napakaraming antas ng stress na nag-trigger sa kanyang mga pag-atake ng hika. Nakaligtas siya sa mga ito, ngunit pagkaraan ng 2 taon ay nagkaroon siya ng depresyon. Isinara niya ang kanyang sarili mula sa mundo. Hindi siya lalabas ng kanyang silid at mananatili dito ng maraming buwan. May mga episode siya kung saan tatawagan kanya. Tumayo si Jason sa upuan niya at lumapit sa akin at hinawakan ang mga kamay ko. Ikaw ang mundo niya, Isabela. Namatay si Matthew nung siya ay 8 buwang buntis, kaya nabigla siya at nagkaroon ng maagang panganganak. Nagplano silang magpakasal ilang buwan pagkatapos ng iyong kapanganakan. Napakaraming pinagdaanan ng aking ina. Tumulo ang luha sa mata ko at hindi ko ito mapunasan. Gusto kong umiyak sa paghihirap ng aking ina. Ang iyakan ang buhay na pinagdaanan niya. Ang umiyak sa mga paghihirap na pinagdaanan naming dalawa noong kami ay magkahiwalay. Ikaw ang tanging bahagi niya kay Matthew, kaya mahal na mahal ka niya. Nasa FBI si Matthew. Binaril siya sa isa sa kanyang mga misyon at namatay. Inihanda ng nanay mo ang bahay para sa kanyang pagdating mula nang siya ay dapat na bumalik bago ang iyong kaarawan. Nagpakawala ako ng isang nanginginig na hininga. Tumayo si Jason at hinayaan na bumalik ang kamay ko sa kandungan ko. May sakit ang nanay mo. Schizophrenia. Nasa facility siya. Hindi maayos ang isip niya. Nagsimula siyang makita ka at kinuha ang mga manika mo at niyakap at kinantahan sila. 2 taon na siya doon pero parang mas umaayos siya. Pumunta ako dito para hanapin ka at nang matagpuan kita kailangan kong bantayan ka bago ko masabi sa iyo ang kahit ano. Ako pa rin at manhid. Nakaalis na si Jason pero hindi ako makagalaw. Ang aking buhay ay nagkaroon ng napakalaking pagliko. 1 buwan lang ang nakalipas na laman kong niloloko ako ng ex ko kasama ang 2 bigating babaeng kalapating mababa ang lipad. 1 buwan na ang nakalipas nagpa siya akong pumunta sa isang club, at nauwi sa pagkawala ng aking virginity. Makalipas ang 1 buwan nalaman kong buntis ako. Buntis ako. Isang pagbubuntis na hindi alam ng ama. Isang pagbubuntis na nawalan na ako ng baby. At ngayon nalaman ko na ako ay kinidnap at ang aking kapanganakan ay hindi matatag. Nagpa siya akong maghanap ng makakain bago ako matulog. Gumagawa ako ng chicken sandwich at chocolate milk. Inilapag ko ang aking pagkain sa mesa at kinuha ang aking telepono. Kailangan ko ng trabaho ngayon higit kailanman. Napansin kong open pa rin ang parehong trabaho kung saan ako na-interview pero nilaktawan ko ito. Hindi ako makapagtrabaho para sa lalaking responsable sa pagbubuntis ko. Nakahanap ako ng isa pang bakanteng lugar para sa personal assistant para sa CEO ng C&A company. Alam kong nakakapagod ang pagiging PA pero pwede pa rin akong mag-apply. Pero sigurado akong maganda ang bayad. Nagpa siya akong mag-apply para sa posisyon bago matulog. Nagising ako na madilim pa ang kwarto. Inabot ko ang phone ko para tingnan ang oras, 4:20 ng umaga. Great, bumangon ako sa kama at nagpas siyang mag-jogging ng 1 oras.
Hindi naman makakaapekto ang jogging sa baby ko, diba? Sumakay ako sa aking jogging gear at kumuha ng isang bote ng tubig sa refrigerator, inilagay ang aking earphone sa aking tenga at umalis sa apartment pagkatapos kong i-double check kung ito ay ligtas. Medyo mainit ang hangin kapag pumunta ako sa bakanteng kalsada. I love jogging from time to time and I do it like once to thrice a week depende sa mood ko. Madalas akong tumatakbo bilang isang stress reliever. Tumakbo ako sa pamilyar na daan ng halos 20 minuto nang makakita ako ng isang katawan sa tabi ng kalsada. Huminto ako bigla at nag-iisip kung pupuntahan ko ba ito o uuwi na, pero alam kong magigilty lang ako pagkatapos. Huminga ako ng malalim at tumakbo papunta sa katawan. Habang papalapit ako, lalo kong napagtanto na lalaki pala ang katawan niya. Lumapit ako sa kanya at nakita ko ang dugo sa mukha at dibdib niya. Nakikita kong humihinga siya kahit wala siyang malay. Kinuha ko ang aking phone para tumawag ng ambulansya. I take my bottled water and try to wash the blood from his face na napabuntong hininga ako nang makita ko ang stupid handsome face ng Gabriel Mondragon. Mabilis akong tumayo mula sa pagkakayuko ko at tinitigan ang mukha na nanlalaki ang mga mata. Anong nangyari sa kanya? Nakikita ko ang mga purple na pasa sa kanyang dibdib at mukha at isang hiwa sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga umaatake ay maaaring iniwan siya mabuti para sa patay. Bumibilis ang pintig ng puso ko nang maalala kong siya ang ama ng aking hindi pa isinisilang na sanggol at lumuhod ako sa tabi niya. Napakatagal ng ambulansya at habang lumilipas ang 1 minuto ay mas nagiging balisa at hindi ako mapakali. Hey! Kailangan mong maging matatag, narinig mo. Tumawag ako ng ambulansya, ito ay darating dapat na dito anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa sandaling sabihin ko ang mga salitang iyon ay narinig ko ang bahagyang tunog ng sirena. Tumayo ako at sinubukang tumingin sa direksyon kung saan ko sila naririnig. Makalipas ang 2 minuto ay isinakay si Gabriel sa ambulansya at nagpas siyang sumama sa kanya. Sinisikap ng mga medikal na tao na linisin ang kanyang mga sugat habang ako ay tahimik na nanunood na hindi alam kung ano ang gagawin. May kakaiba akong nararamdaman sa puso ko pero ayokong malaman kung ano iyon. Dumating kami sa parehong ospital kung saan ako naruroon at si Gabriel ay isinugod sa operating room upang maalis ang isang bala sa kanyang braso. Paano ko nalampasan ang tama ng bala? Naghihintay ako sa waiting room habang ginagawa ng mga medikal na tao ang kanilang ginagawa. Alas 7 ng umaga nang sabihin sa akin ng doktor na si Gabriel ay inilipat sa isang silid kung saan siya natutulog, at maaaring magising pagkatapos ng 6 na oras o higit pa. Pumunta ako sa kwarto niya at umupo sa tabi ng kama niya dahil ito lang ang available na upuan at pinapanood ko siyang matulog. Ang kanyang mukha ngayon ay mukhang mapayapa kumpara sa kung paano ito bago ang operasyon. Makapal ang kilay niya. Mukha silang perpekto para sa kanyang mukha. Tumingin ako sa nakapikit na mga mata at naaalala ko ang kanilang mabagyong kulay abo. Ang haba ng pilik mata niya. Napangisi ako at nagtataka bakit kailangan niya ng mahabang pilik mata, baka kumuha ako ng gunting at gupitin. Hindi niya malalaman na ginawa ko, tama. Bumaba ang mga mata ko sa galaw niya na medyo baluktot, bet niya nabasag ng ilang beses. May maputlang guhit mula sa kaliwang bahagi ng kanyang ilong hanggang sa kanyang pisngi. I stupidly lift my hand without any thought and bring it to the gash. Agad na dumampi ang kamay ko sa mukha niya, bumibilis ang tibok ng puso ko nang may marinig akong boses. Anong ginagawa mo sa fiancé ko? Mabilis kong hinugot ang aking kamay gamit ang aking mga mata na parang deer na nahuli sa mga ilaw. Mas matangkad sa akin ang babae at mukhang model na may short pink skirt at matching coat. Blonde ang kanyang buhok at may berdeng mata. Napakaganda niya. I bet model siya. Naalala ko ang kanyang pangungusap at nanigas. Fiancé. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at lumayo ako kay Gabriel. Hindi ako makapaniwala na nakipag-sex ako sa isang lalaking engaged. How dare he? Ang babae ay nagbigay ng iritadong tingin na nagsasabing stop talking to me and get the hell out of here. Halos matawa ako at lumayo sa tulala na nakahiga sa kama.
Ako ang nagdala ng fiancé mo dito noong siya ay brutally attacked. Ngayong nandito ka na, aalis na ako. Binigyan ko siya ng sarkastikong ngiti habang palabas ng kwarto at tinahak ang daan patungo sa apartment. Wala akong pera at ang paglalakad ay tatagal ng hindi bababa sa 30 minuto. Lumabas ako ng bahay para mag-jogging. Siguro magagawa ko lang iyon at makauwi sa loob ng mga 15 minuto. At iyon lang ang ginawa ko. Pumasok ako sa bahay at inilagay ang aking telepono sa mesa ng kusina bago ako nagtungo sa banyo. Amoy na amoy ko ang pawis ko at nakaramdam ako ng hindi komportable sa aking bahagyang natapon na damit. Mabilis akong naligo at naghanda ng almusal ngunit nang matapos akong kumain, nakaramdam ako ng pagkahilo at tumakbo ako sa banyo at sinuka lahat ng pagkain na kinakain ko. Napabuntong hininga ako, morning sickness. Pero nakaramdam na naman ako ng pagkagutom. At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.